Karong buntaga, gusto na ko i-follow up ang mensahe the other Sunday. We have a ministry of confrontation. And after that, we have to respond to the discipline of God. All right? So, this morning, gusto na ko mag-share kaning Hebrews 12, 3 to 14, and the message is responding to God's discipline. Yielding. How do we yield o magtugyan sa tong kaugalingon sa pagdisiplina sa Ginoo? Alright, so ako mong gihangyo sa pagtindog, basahon na to Hebrews 12, 3 to 14. And kung imong basahon na, you may find about 5 to 6 referrals of the word discipline. Alright, but let's read together. Verse 3. Consider him who endured such opposition from sinners, so that you will not grow weary and lose heart. In your struggle against sin, you have not yet resisted to the point of shedding your blood. And have you completely forgotten this word of encouragement that addresses you as a father addresses his son? It says, "My son, do not make light of the Lord's discipline, and do not lose heart when he rebukes you, because the Lord disciplines the one he loves, and he chastens everyone he accepts as son. Endure hardship as discipline. God is treating you as his children. For what children are not disciplined by their father? If you are not disciplined, and everyone undergoes discipline, then you are not legitimate, not true sons and daughters at all. Moreover, we have all had human fathers who disciplined us, and we respected them for it. How much more we all should submit to the Father of spirits and live. They discipline us for a little while as they thought best, but God disciplines us for our good, in order that we may share in his holiness. Now, discipline seems pleasant at the time, but painful. Later on, however, it produces a harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it. Therefore, strengthen your feeble arms and weak knees. Make level paths of your feet, so that the lame may not be disabled, but rather healed. Make every effort to live in peace with everyone, and to be holy. Without holiness, no one will see the Lord. Ang Diyos magapanalangin siyang pulong palihog manglingkod. There must be 10 word of discipline in that particular path. I don't know kung pila ka ninyo ang aware aning furniture making. Ganahan ko magtanaw ng mga trabaho nga sama niya na, pero sadyang mag-observe ka niining mga carpenter nga maghimo sila og mga furniture, mga kaigsonan. Pabantayan nimo nga before sila mag-apply og kining mga varnishes o magbutang sila mga stain sa finished product, kinahanglan kining furniture moagi siya og levels of kanang pagpasinaw. Alright? And ipailalom nila kining maong mga kahoy, mga furniture, mga kaigsonan sa levels of sanding. That's the word. Levels of sanding. And before nila magbutang sila og mga coat o kining final nga stain or varnishing mga kaigsonan. Usahay magsugod sila sa kanang grabe gyud nga, let's say number 60 nga sandpaper. Mo progress kini hangtod nga usahay mo abot siya didto sa mga 100 or mga 120 ang number sa ilang sandpaper para masinaw gyud og maayo. Humani ana iyang kuhaon ng tanang abog.
o sa diyang masatisfy na siya sa finished product, sa diyang makita na niya nga sinaw na, o enough na nga i-present sa ilahang customer, diha pa lang niya kini pasinawon og maayo, diha pa lang niya kini i-coat, diha pa lang niya i-display, or diha pa lang niya kini i-offer o ihatag dito sa ilahang customer. Mga kaigsuonan, nahibalo ba kamo nga maupod na ang ministry sa Ginoo sa atong mga kinabuhi? Nga before kita i-present sa Ginoo, mga kaigsuonan, kinahanglang moagi kita og mga sanding o kining pagpasinaw pa kanato. Kaya usahay kita, mga kaigsuonan, before kita mahimong furniture, rough pa ang atong mga kinabuhi. Nadunggan ba ko ninyo, mga kaigsuonan? Tungod kay walay perfect ka nato, mga kaigsuonan. Gusto ang Diyos nga, well, we cannot be perfect in this life. Pero gusto ang Ginoo nga ang atong mga kinabuhi, mga kaigsuonan, mahimong dili lang panalangin kaniya, dili lang siya moingon nga this is my son of whom I am well pleased. But other people as well will see the work of God in our lives. Namina ba mo mga igsoon? Ang gusto sa Dios nga mamuhat siya dinha sa matag usa ka nato. Og before siya mo apply og mga finishing touches sa atong mga kinabuhi, mga kaigsuonan, gusto niya makita, gusto niya nga mas satisfy siya sa produkto sa atong mga kinabuhi. Gusto na ko nga makita ninyo ang Philippians 1:6. Nagsulti ang Philippians 1:6, mga kaigsuonan, for I am sure of this, that he who started a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. Kani nga verse nagsulti nga God is working on your life. How many of you have realized that God is working on your life? Kinsa ka ninyo nahibalo nga nagsugod ang Ginoo og trabaho sa imong kinabuhi? I don't know kung sa carpentry o asa nga stage ka na sa sanding sa Ginoo sa imuhang kinabuhi. Lahi-lahi tungod kay usahay rebellious malagi kita. Mo refuse kita, mura kitag katong pat nga nangutana sa pater, giunsa man kunimo, nganong giingon ani man kunimo. Usahay the Lord will use suffering to smoothen. Usahay maghimo, maggamit siya mga heavy sandpaper sa atong mga kinabuhi para kanang mga rough edges sa atong mga kinabuhi, mga kaigsuonan, iyahang makuha o mahimo tang mapahilo na sumala sa iyang plano kanato. Apan kining sanding sa Ginoo kanato, mga kaigsuonan, is never pleasant. Kining pagpasinaw sa Ginoo sa atong kinabuhi, it's never pleasant. Usahay magamit ang Ginoo og number 20. Tungod kay grabe yung hiwi sa atong mga kinabuhi, mga kaigsuonan. Usahay mo gamit siya fine na sandpaper, tungod kay bisan tuod og gamay na lang kaing diferensya sa atong kinabuhi, apan iyahag yapon kini nga i-smoothen. Gusto niya nga ipahilo na ang atong mga kinabuhi. Aron magamit kita niya, mga kaigsuonan, sa dako niyang plano sa atong mga kinabuhi. Is that your desire? Because look at me, there is no hope in this world. Wherever you look, in government, wherever. Our hope is only in the Lord. And that's why I would like you to spend your life to serve the Lord and to give yourself completely to Him. Kaya diha lang sa pagpangalagad niya makabaton kitag tinuod nga meaning sa atong mga kinabuhi, mga kaigsuonan. Kung imong tanawon ang background aning Hebrews, mga kaigsuonan, especially sa chapter 12, makita nimo dinhi nga ang mga Hebrewanon nga audience ni Paul
dinhi mga kaigsunan, nagasulod sila og estado sa ilang kinabuhi sa mga pag-antos. Ang problema is that they do not understand the reason of their suffering. Wa man po sila nagkinabuhi sa sala. Nagmatinumanon manghihapon sila sa Ginoo. Pero naay mga pagsulay. Sounds familiar? Matinud-anon ka, faithful ka sa Ginoo, you have done everything for God, and yet you still undergo pain and trouble in life. Naghapon kay ginaatubang nga mga kalisdanan. Og tungod niini kining mga igsoon sa Hebrews, mga kaigsoon, they were tempted to stop serving the Lord and go back to their old religion. And kining writer sa Hebrews na mga nagsulti nga this is Paul, some also disagrees. I believe this is Paul. Gidasig sila nga magpadayon o nga mahimong maligon sila tungod kay ang Diyos nag-a-apply og pagdisiplina kanila. By the way, kining disiplina nga gisulti dinhi mga kaigsunan is not punishment. Are you with me? Ang discipline nga ginasulti dinhi nga gibalik-balik pagsulti mga kaigsunan is about training. It's about direction. It is about leading. God is training, is leading, and sometimes He leads us, He trains us through pain. Tungod kay nahibalo ang Ginoo nga way laing mas potent og lig-on nga training tool o instrument aron kita mga kaigsuonan mapahiluna ang atong mga kinabuhi gawas sa mga kalisdanan. There is value in hardship. Especially in the spiritual realm, there is value in hardship. In fact, mas importante nga tool sa Ginoo ang hardship kaysa panalangin. Daghang mga tao nga makadawat sa panalangin sa Ginoo, they forget God. But when they suffer, they remember God. Tanawa sa dihang naakas panalangin, usay makalimot ka sa Ginoo, pero naagani ka sa mga balatian, nakas problema, dito ka muluhod sa Diyos. Are you listening, mga kaigsunan? So in this particular message, mga igsoon, gusto ko magsulti ka natong tanan regarding sa mahigugmaon nga pagdisiplina sa Diyos sa atong mga kinabuhi. Gani, refer ni Paul sa writer sa Hebrews, mga kaigsunan, nga ang pagdisiplina sa Ginoo susama sa pagdisiplina sa mga ginikanan ngadto sa ilahang mga anak. Daghang mga anak di kasabot usahay sa pagdisiplina sa ilang mga ginikanan, and perhaps because they're so young na dili nila makita ang value. Dili nila makita ang kaayuhan nga dala sa disiplina. Kamo nga disiplinado sa inyong mga ginikanan, nakita ninyo unsay resulta ni anak karon tungod kay ipanalanginan mo sa Ginoo tungod because you learn discipline. Kitang mga nakaluhod sa munggos, sa mga asin, sa mga pagluhod o pag-ana sa mga kamot, pag-atubang sa mga wall, sulod sa napulo ka minuto, we can relate. Pero karon kung disiplinahon na imong bata, tawagan na yung ka 911. Kaya balo ba mga kaigsuhan nga sa Estados Unidos daghang maginikanan nga mabilanggo tungod kay gisumbong sa ilang mga anak, tungod kay disiplina. And tanawa unsay nahitabo ka sa Estados Unidos karon. Tungod kay gikuha nilang disiplina, nagdako ang mga bata nga mga entitled. Nagdako ang mga bata nga mga garbuso, mga spoiled brat. Natungod kay mga westerner sila, Amerikano sila, buhato na nila unsa ilang mga gusto, produkto sa way disiplina. In fact, doon ay mga psychiatrists o mga psychologists niadtong 1950s pa, nagsugod sila kini si Stanton Samenow o si Samuel Euckelton. May share sila sa conventional wisdom anang panahon na
mga kaigsunan, nga ang krimen daw produkto sa environment. And ilang gi-prove ang ilang theory o nagsugod sila og 17 katuig nga pagtuon niining maong mga butanga mga kaigsunan og naggasto sila thousands of hours og ilang gi-test kining 250 ka mga piniriso mga kaigsunan sa District of Columbia. Sa ilang katingala mga kaigsunan na diskubrihan nila nga ang resulta o ang cause sa krimen is dili environment, dili poverty, dili oppression. Instead, ilang na-discover nga ang krimen resulta sa mga pagpili sa kada individual. Resulta sa mali nga mga choices sa mga individual. Ambot pasabot ini mga kaigsunan, mga bataan nga nasulod sa bilangguan, mali ang ilang mga pagpili tungod kay wa sila mapailalom sa insakto nga disiplina. Aminaw ba mo mga kaigsunan? O sa ilang libro nga The Criminal Personality, kanang ipakita na ko diya sa screen, mga kaigsunan, ilang i-conclude nga para dili mahimong kriminal ang mga kabataan, kinahanglan sila, and let me share this let me share this to you verbatim. Ingon niya, conversion of the wrongdoer to a more responsible lifestyle. The old way of converting the wrongdoer to a more responsible lifestyle. Pwede pa sila nga mapabalik sa saktong pero kinahanglan silang i-convert sa mas responsible na lifestyle. Meaning, again, to teach them, to lead them, to train them, to discipline them. Bisan pagani kining Harvard professors nga si James Q. Wilson o si Richard Harmstein, the same ang ilang conclusion mga kaigsunan sa ilang libro nga Crime and Human Nature. And na-determine nilang ang mga bata nga masulod sa mga krimen tungod kay kulang sila sa training sa kinabuhi. Kulang sila sa disiplina sa kinabuhi. Kamo nga mga ginikanan nga nagadisiplina sa inyong mga kabataan sa insakto sa biblical nga pamaagi, you are in the right track. Importante ka na mga kaigsunan. So, often, kining mga formative years, ining mga bataa, mga kaigsuunan, wala siya mahimo, mo nang ingon-ani sila tungod kay walay mga amahan nga nagadisiplina kanila. That's very important. There were no guidance. There were no leadership diha kanila. So, kung anak ka sa Diyos, kung kita nga nagatawag sa pangalan sa Ginoo, we will also experience times of disciplining coming from the Lord. Times of training, times of leadership, times of direction. Kaya ang disiplina nga giingon sa balang kasulatan, there is all about direction. Na usahay, mao na gitudlo sa Ginoo, dinhi kita mo adto, and we learn the hard way. Nga mao nay plano sa Ginoo alang kanato. Daghan ninyo nagmahay sa dagan sa inyong kinabuhi kaniadto. Nakaingon mo unta, nailhan ako nga mao ni dalan sa Ginoo. No, you have heard already. But you choose the wrong way because there was no input. You have rejected the will of God. But thanks be to God, God is a God of second chances, of third chances, of fourth chances. You're here, you're standing before the Lord. Ipasaylo kas Ginoo, and God has given you a new lease of life. God has given you a new direction. But sometimes you suffer the consequences. Can I hear an amen? So, karong buntaga, gusto na ako i-share kaninyo, how do we respond to God's discipline? First of all, verse 3, recognize or realize that your pain is light compared to Jesus. Compared to Jesus's. Realize that your pain is light compared to Jesus.
Look at verse 3. Consider him who endured such opposition from sinful men. We know, kung sa'y gihimo sa mga Roman soldiers, kang Ginoong Kristo Jesus, the pain that they imputed upon him, he was whipped, and they crossed him. Butangan siya crown of thorns sa iyang ulo. Gidunggab, giyaga-yagaan, everything. And no one of us here, karong buntaga nga nagsuffer, parehaan ang gisuffer ni Jesus Christ. Ang mga kalisdanan, ang mga opposition nga naagian ni Kristo Jesus, why nakaagi sa tuwa bisan usa niya na? And look at him, look at Jesus. He continued with his mission. He continued pleasing the Father. Despite of his severe experience, he continued to serve the Lord. Look at Hebrews 12:4. In struggling against sin, you have not yet resisted to this point of shedding your blood. Ingon ni Paul sa mga taga-Hebrews, wa pa manggana imo moagi para sa giagi ni Jesus. Wa pa ninyo'y midugo, wa pa ninyo'y miagas ang dugo. Sa inyong pag-resist sa mga pamaagi aning kalibutana, sa inyong mga pag-antos, wa pa mo nasamad. Tanawa si Jesus. And yet Jesus continued to do his ministry. Jesus continued to please God. Sa iyang suffering, he suffered and iyang hatag ang iyang kaugalingon mga kaigsunan completely sa Ginoo. Notice the word not yet, mga kaigsunan, tungod kay kung makita ninyo diha, ang history nagsulti nga a few years lamang after niining pagsulat sa Hebrews mga kaigsunan, thousands of Christians did shed their blood and gave themselves for their own faith sa ilang pagpangalagad sa Ginoo. Tanawa guning kapanghitabo karon mga igsoon, tanawa ning heresy karon nga madunggan nato mga pagtudlo. You know, dili lang sa abroad, bisan din sa Pilipinas. Kaning teaching dili gusto sa Ginoo nga, mahimong mainantuson ang mga Kristohanon, di gusto sa Ginoo nga pobre ang mga Kristohanon. Kaning ilang mga tudlo, mga wali, nga makita nimo gyud sa Facebook o asa man sa YouTube, makita nimo ang Kristohanon kuno has been appointed by God to a health and wealth platform. Ang kabubuton sa Ginoo mahimo kang dato. Kabubuton sa Ginoo di ka mahimong masakiton. Kung masakiton ka unya pobre ka, kuwang kas pagtuo. Mao ni ilang mga sulti, mao ni ilang mga wali. Para nila, ang sinyalis ng Diyos galihok sa imong kinabuhi, kinahanglang maadunahan ka. Makabaton ka ni, makabaton ka ni ana. Ang simbolo sa pagtuo kanila mga kaigsunan, mga kabtangan. Pero supak gyud kini mga kaigsunan sa balaang kasulatan. Makita nimo nga ang tanang nangalagad sa Ginoo may agi gyud og mga pag-antos o gubay, sobra pa nga pag-antos. Kung nakakaroon din niya, nag-antos ka tungod sa imong pagtuo, mga kay, congratulations! Kauban nimo ang mga naa din sa Biblia. Although ang atong mga pag-antos, mabaw ra i-compare nga to nila. Wa man ko mag-ingon mga kaigsuonan nga di ta panalanginan sa Ginoo. Doon na may biblical prosperity gyud. Dili ba? Sa diyang matinumanon ka sa Ginoo, faithful ka sa Ginoo, God will bless you. And that's what we have experienced. Pero dili pwede nga ingnon nimo nga appointment na sa Ginoo ng pagkadato nimo, because it's not. Sa early church katong mga nangalagad sa Ginoo mga kaigsuonan, sa dihang naggigukod sila sa emperor, kanang gitawag og diaspora, kamo nga mga gusto makatuon niya na tanawan niyo na the scattering of the Christians.
25,000 matod po sa mga magsusulat, mga scholars, mga niabot na sila 25,000. O pakining 25,000 mga kaigsoon nga nagkatag-katag, asa man sila nato nagpabili ng kadaghanan nilang pobre. If it is God's will for His people to be rich, then there should be a plenty of example in the scriptures that when you say yes to Jesus, you will become rich. But no, because God understands nga dili sa pagkadato mahimong faithful ang mga tao. Kung dili sa iyang pagkamainantuson taliwala sa iyahang mga giatubang sa kinabuhi. Ingon pa ni Ray Stedman, I like his quote. Ingon niya, a Christian is someone who is completely fearless, continually cheerful, and constantly in trouble. Did you see that? Did you read that? A Christian is someone who is completely fearless. Are you fearless? Adi mo Christian. Are you fearless? Wa mo may kahadlok mga igsoon. Wa pa bitaw mo mudugo. Are you continually cheerful? O kana. Amen gid mo ana. And constantly in trouble. Hey, dili tungod kay naa ka sa trouble karon o you're suffering today, God is disciplining you already. Although God uses things to redirect you, to train you, but usahay, nag-antos ta tungod kay naay mga factors aning kalibutan ng mga kaigsunan that causes suffering. Let me give you 4. Number 1, we are in a fallen, broken world. That's why we suffer. There are diseases, there are natural disasters. Nabasa na ko kaganiha, mga kaigsunan, I forgot asa to nga lugar banda. Doon ay camp, ang gitawag nila, Camp Mystique. Sa Texas, was that in Texas? And then, nikalit og saka ang tubig sa river, nawas out mga kaigsunan ang kanang campsite, and there were 20 children nga unaccounted for. Wapay labot tong napatay. Na naklaro nakita na nila, na mga bata, nakita na kong mga naong sa mga bata, oh my God, 5, 6 years old. Yeah, na-register rin sa akong una-unang, uy, si Liam. Ano magiging nga, maabot magidayan ta diha ba? Mga bata, oh my God. It's a Christian camp. Wa na lang gipaana sa Ginoo ang tubig dito para di mo agi dito. Yan ang naagi mga questions aning kinabuhi, but we live in a broken world. Are you with me? Masyak na lang kang, oy nani daghimo din ano, we live in a broken world. There's disasters, diseases. Sa ay mga faithful ng mga Kristohanon, na ay mga gina-admire na mga maayigig kay nga mga magwali nga mga pastor, ma-discover nga na ay mga tumor sa ilang mga ulo, mga cancer sa ilang mga ulo. Secondly, sin and poor choices, mga wrong decisions, mga sayop sa imuhang kinabuhi nga mag-lead nimo sa suffering. Usahay, na kay mga wrong choices, mga kaigsunan, possibly, dili man na siguro pagdisiplina sa Ginoo sa imo, pero resulta na sa imong pagpili. Are you with me? Number 3, the devil. You know, ang kalibutan, nagakuan nga dili kamutuan ning yawa ang mga kaigsunan that he exists, but he exists. The Bible says that he exists. Inusahay, tugutan sa Ginoo nga mo inflict siya suffering nato. In the case of Job, it happened. That's why usahay na yung mga suffering na sama ni Ana because of these factors. The 4th is evil people. And sometimes we are in pain. We are suffering because of evil people. And we're going through so many of these things. Hallelujah. But this is what I have realized, mga kaigsunan, nga bisan pa niining mga sources of pain nga sama niini,
Usahay, ginagamit ni sa Ginoo gihapon for His own glory and for His own purpose. We have to realize that. Take for example, kini si Joseph. You know Joseph, right? He is an example of this thing. He's a man full of the Holy Spirit. Kulata sa iyang mga brothers, gihulog sa bangag, baligya siya, nag-antos siya. Yadto siya sa lugar ni Potiphar, o niyang nakakursunadang asawa ni Potiphar, namakak ang asawa ni Potiphar, itintal siya, o niya nag-suffer siya. To make the story short, he suffered in jail. Pero, wa ka makadungog ni Joseph nga naingon siya, di malasa eh. Grabe man eh. Wala siya mo ingon ana. Nakita ni Joseph nga sa tanang mga kalisdanan, and we should learn from this. Are you following? Nakita ni Joseph nga sa tanang kalisdanan naagyod ang kamot sa Dios. And dili lang na nga nakita niya na ang kamot sa Ginoo, he learned something very valuable, and I pray that this morning we should learn this value too. And this is what he realized in Genesis 50:20. He says, "You intended to harm me." So these four factors may harm you. All right? Are you listening? People may harm you. You know, bisan ang mga close sa imo may try to harm you, ladies and gentlemen. But God is fully in control of everything. And He says, you intended to harm me, but God intended it for good to accomplish what is now being done, the saving of many lives. Ladies and gentlemen, bisa unsay giagian nimo, God will not put a good man down. Nga panalanginan niya, bisan gipili nga himuong dautan sa mga tao, bisag itabi ka sa mga tao, himuang kag dautan sa mga tao, ibaligya ka sa mga tao, ila kang i-smear ang imong pangalan, ila kang dunggabon sa likod, ila kang binuangan. They can do that, but ultimately ang Ginoo may dunay last nga say sa imong situation. And if you remain humble, if you remain faithful to the Lord will bless you even if other people will curse you and do something bad against you. Jesus is not just your Savior, the Savior of your soul. Jesus is also the Savior of your being. He's not just the Savior, for our spiritual salvation. He is also the salvation of our being, ladies and gentlemen. Ayaw kalimti ka na. So, hinamdumi kini, tanan nagaantos gyud. The only thing that we should make sure of is that, is God with us in our suffering? That's the bottom line. Is He with us? Let's go to the second. The second is, remember that God disciplines His own. Here is the question, are you God's own? O marahinay ng amen. Hamo mong tagalikod. Iya ba mo sa Diyos? Remember, ako isulti ninyo ha, mo ni ha. Kaya nagplano ko maghimo tag series dinhi, it may start this coming Sunday. Maghimo tag series, what does it mean to be a Christian? O say pasabot gyud mahimo kang usa ka Kristiyanon. All right. Are you God's own? Okay, here is how you know that you are God's own. Okay? Number one, you believe that Jesus Christ is your Lord and Savior. All right? Number two, the general direction of your life is towards holiness and godliness. That's the only two requirements. Kung naa ka dinhi and you secretly live in sin, you are not God's own. Are you with me? That's the hard and fast rule sa Christianity, mga kaigsunan. Mo na makita nimo dinha mga kaigsunan, the word if, tungod kay dunay condition gyud. Kay dili ba barato ang dugo ni Hesus ug ang iyang kinabuhi kag gihatag dito sa cross sa Kalbaryo.
Amen? So, those are the two requirements. So, are you God's own? All right, look at Hebrews 12, 6-7. For the Lord disciplines the one He loves and punishes every son He receives. Endures suffering as discipline. Did you see that? You could say, endure suffering as training. Endure suffering as God's direction. Endure suffering as God's, movement in your life. Because God is dealing with you as sons. Hallelujah. Nako isulti mga kaigsunan, maayo actually ka nato nga maka-experience sa pagdisiplina sa Diyos. How many of you believe that? Kaya ang pagdisiplina sa ginopruiba nga kita iyahang mga anak. Hallelujah. And kadisiplina mo sa anak sa ubang tao? Wala no. Dili nimo trabaho na. Nga mo disiplina ka sa mga anak sa ubang tao. Pero kay anak man ta sa Dios, trabaho niya nga disiplinahon ta. Amen? So if you're undergoing some kind of a disciplinary measure today, you're undergoing suffering, might as well ask the Lord to reveal to you the reason why you're suffering. And pag makita nimo nga you're suffering not because you're sinning, you rejoice to the Lord. Rejoice to the Lord tungod kay anak ka sa Dios. Pero pag makita nga you're suffering because of sin, confess and repent and come back to the Lord. So how do you recognize the discipline of God? All right. Kini mga explanation lamang ha. All right. Una, a simple rebuke. Sometimes we read the scripture and then migawas gyud sa iyahang pages o mi-rebuke na to, misulti na to. That's just a rebuke coming from the Lord. Mura na siya fine sandpaper, right? Amen? Ingon lang Ginoo, dong, undangin na, kadi na siya maayo. Ingon ang Ginoo, ayaw na nahimo kay dili na insakto. Usahay mo gamit ang Ginoo og someone to rebuke us. Asawa, bana, usahay, pastor, lifeline leader, mubadlong nato mga kaigsuonan. Pero tender kanang usabay tender si Buano. Kanang maghop ba? Dili laparo dayon. Kun dili maghop nga pagbadlong nimo. Unya, kung ikaw pod tender imong kasing-kasing sa Ginoo, pagkabasa nimo nga, uy, mo din imong gisulti nako, Lord. Nabuak na imong heart. Nya mo, pataas ka sa imong kamot ha, nabasa pa lang nimo ha. Ang pulong sa Ginoo ni badlong nimo ba? Nakuha ba ninyo? Girebuke ka sa pulong sa Ginoo. And suddenly, na-realize nimo nga murag mali ang the error of your ways. So inkas Ginoo, pasaylo ako. Ingon na Ginoo, you're forgiven. Oh, balik ka na dayon. Kana nga rebuke mga kaigsunan, simple nga rebuke. Pero naapoy, ikaduha nga rebuke. Okay? Naapa ba mo diha? Ang sunod nga rebuke is a stronger restriction. O say pasabot na ni, kanina nga klase sa sandpaper, medyo hait-hait na ni mga kaigsunan. Kabalo mo nga no? Tungod kay ang usahay, ang rebuke, dili enough. Inigbasa na to sa pulong sa Ginoo siya nga, para ni kang sister, di ni para nako. Pagbasa na to, atong iyan na dayon, balhin na taglain. Gusto nang mulikay. O dili kasulod ang rebuke sa Ginoo na to. Magpadayon ang atong rebellion.
Unsay buhaton sa Ginoo, usahay iya kang disiplinahon. Pero kani nga disiplina medyo dili kayo kuan ba? Dili kayo bugat tungod kay bugat sa inaway ma-feel nimo. Nahinamdaw niyo si Moses? Si Moses giingnan sa Ginoo nga unsa ipatong lang ang rod dito sa bato para moagas ang tubig. Tungod siyang kasuko. Unya kay ang katawanan nagtanaw ka ni righteous indignation ba ya? Nasuko siya sa kagahig ulo sa iyang mga tao. Sakto man na. Pero gisupak niya ingon sa Ginoo. So ingon sa Ginoo ba nga, dong bisag suko ka dong tumana akong giingon. So ipatong lang ng imong rod diya sa bato, kamuagas ng tubig. Sa kasuko niya, nadamay ang Diyos. Gibunalan niyang bato sa kasuko. Niagas magyapong tubig. Wa ba niyo makita ka maayog sa Ginoo? Wasa mingon, wa ka mutuman ako, way tubig mo agas. Gituman lang po sa Ginoo. Praise God. Hallelujah. O nabisag di matinumano ni atong mga estudyante, padagay pong tag-allowance. Sa gahig ulo, di niyo masugo. Palitan gyapon ka iPhone. Oh, okay. So, tanawa sa nitabo ni Moses, mga kaigsunan. Ingon ang Ginoo, okay, wa man ka maminaw na kodong, you are grounded. There is limitation for you. Una-una siguro ni Moses, okay, grounded lang. Ingon niya, dili ka na makasulod sa promised land, kutob ra ka diri sa bukid. Outside of the promised land, diha ka lang kutob. You see that? It was a limitation. Usay kitang mga ginikanan, di ba yung nanapod? Ana ba ta mga ginikanan usay? Di ba? Magbakasala ang bata, usay i-ground na to. Alright? Padala nimo sa ilahang mga room. Okay? Kami ni adto kay lahi. Ambot mga ginikanan sa ato sa una, mga savage ba? Imagine mo kay, siyempre, kay mga bata sa una, di ba? Oh, hubuan makes short. O niya gahay pag-igulo. Pati itong imong ipok. Pero saan na paggawas in town nga wa makasure, wa po ka ipok. Niya magtanaw-tanaw ka sa mga higala na mo kasi duwa diha. Maglagot ka. Pero ma-realize na imong sayop. Okay? Karon ipadala nimo sa room ang mga bata, magmisi. Kay, chika. Oh, dito. I don't know, saan yung mga disiplina karon nga gina-impute na to? Ato mga kabataan. Tungod kay dunay gihimo, say dunay limitation. Ug mao na isa sa mga rebuke sa Ginoo nato. Dili ta mohimo niini. Siradaan po sa Ginoo ang portahan sa panalangin. Bisag nagampo ka niini, pero na kay gihimo nga dili insakto, dili nimo madawat ang promesa sa Dios. Nasabtan ba ninyo mga kaigsonan? Usay pugnan sa Ginoo, papakita gid sa imuha nga God is against you tungod kay nakita nimo nga dunay limitation because of what you have done. Ato ta sa last. Now di mo gusto mo anhing last. Una rebuke lang, sunod medyo limitation, pero kani mga kaigsunan hapak gyud. Bunalan gyud kas Ginoo ani. All right. Money heavy duty nga sandpaper. Ingon si Paul, Lord, kuhaaning tunok sa akong unod, thorn in the flesh. And ingon sa Ginoo nga dili nako kuhaon na. Ingon siya nga kuhaani Ginoo, pero ingon Ginoo dili nako kuhaon na. Ingon niya, my grace is sufficient for you. All right? Pero sa 2 Chronicles mga kaigsunan 26, makita nimo si King Uzziah, he directly disobeyed God. He became arrogant. Misulod siya sa templo. How many of you have read this? Misulod siya sa templo to make a sacrifice. And listen, bisan king ka, you are not allowed, you are not qualified to enter the temple. Only the priest can do that.
Ang high priest, nag-warning niya, i-rebuke siya. Giingnan siya, don't go any farther. That's the limitation. But Uzziah went anyway. And then came the rod. Abot ang bunal sa Ginoo. Unsay gihimo sa Dios gihatag niya, gihatagan siya kitong. Kabalo mo kitong? Sangla. Kasangla di ay. He went from royalty to leprosy because of his disobedience. Di ta gusto ani, right? Gusto ba ta nga mo experience sa laparo sa Dios atong kinabuhi? Okay lang siguro rebuke, Lord. Okay na lang limitation. Di tagani dapat mo adtos number 2. Pero kanang mobati ka sa hapak sa Dios. Usahay ang Dios mag-allow og sakit. Usahay ang Ginoo mag-allow og mga bagay nga mabati gyud nimo ang sakit. Makaingong gyud ka nga laparo gini sa Dios sa akong kinabuhi. Simply because you are disobedient. Are you listening, my dear brothers and sisters? Hallelujah. So, discipline in any form is God's way of expressing His love for you. Do not reject it. Ayaw kini i-reject kay ang tanang disiplina pamaagi sa Dios aron kini ipasinati niya kanato nga nahigugma siya kanato. Let's go number 3. Number 3. Rejoice because God's discipline is good for you. How many of you have rejoiced when you realize that you're suffering and because of disobedience, you're suffering? But how many of you have rejoiced because you have realized and you have known that this suffering is good for you? That it's beneficial for you. That it's of value to you. Ingon ni Paul, if it is Paul who's writing Hebrews, ayaw i-discard ang suffering because it's good for you. It's valuable for you. Tanawang Hebrews 12:11. No, discipline seems enjoyable at the time, but painful. Later on, however, it yields the peaceful fruit of righteousness to those who have been trained by it. The word trained, it could also mean who have learned from it. Amen. Who have learned from it. The word trained is from the Greek word gymnasio. We go to, kisa may nag-adto yung gym. Hallelujah, wag ga-adto daig gym din eh. Isa sa inyo ga-exercise sa gym. Kabalo ko ang akong anak nag-adto og gym. Ako, milabay lang sa gym. Makita nimo sa mag-adto kag gym, lagi nang kabutang no pain, no gain. No pain, no gain. Kung gusto kang mo lambo ang imuhang braso, gusto kang mo makabaton og mga rip nga lawas mga kaigsunan, you have to have that kind of discipline sa gym. Are you listening? I believe that we also need to develop our spiritual muscle. How do we do that? By being trained sa mga kalisdanan sa atong mga kinabuhi, mga kaigsunan. Hallelujah. Because most of the time, as children do not learn to submit to the authority of their parents, these children often will have trouble submitting to teachers, authority, bosses, bisan pa mga law enforcement officers. We should also understand na kita nga mga Kristohanon, mga kaigsunan, kung dili nato tumanon ang kabubuton sa Ginoo sa atong mga kinabuhi, doon na usay mga trouble nga moabot dinha kanato. Are you listening, mga kaigsunan? Gusto sad nako nga maintindihan nato karong buntaga ang diferensya sa pagpanis sa Ginoo o sa pagdisiplina sa Dios. Ida disiplina ta sa Ginoo
for us not just to learn, but to be trained. Pero usahay, ang punishment, ang pagsilot mga kaigsunan pamaagi sa Diyos, aron matuto kita. Usahay, ang pain. Ingon pa na someone said that pain is the megaphone of God to rouse a deaf world. Dugangan po na ito, usahay, pain is the megaphone of God to rouse a deaf Christian. Bungol nga Kristohanon nga di gid makadungog-dungog sa pagbadlong sa Ginoo kaniya. Doon ay libro si Philip Yancey nga gisulat mga kaigsunan. The title of the book is What's So Amazing About Grace. Diadto sa safari. And nasa naobserbahan dito, tanaw niya sa mga wild animals, nakawitness ako sa very strange nga sight. Nakakita siya og dako kayo, taas kayo nga giraffe. Uya, napoy gamay nga giraffe. Og habang nagatanaw siya, na-shock siya sa iyang nakita tungod kay kining dako nga giraffe, ginasipa ang gamay nga giraffe. Pagsipa, tumba ang intawon ang gamay nga giraffe. Og sa pagtanaw ni Philip Yancey, nakita niya murag bata pa kain ning gamay nga giraffe. Nya ginasipa sa dako. Inig humagbarog, si paon na pod, tumba na sad. Gustong mo ato si Philip Yancey kay para iyang luwason in taon tong bata nga gamay, pero nakita niya time and time again, ginasipa atong dako, ang katong labi na inig barog niya, si paon na pod niya. Naingon si Philip Yancey sa iyang tour guide, what's going on? Nanong ginasipa ng dako nga giraffe ka ng gamay nga giraffe? Naingon ang tour guide smiling, kanang big giraffe is the mother, kanang small giraffe is the child. Nahibalo ang nanay nga para mabuhi ng iyang anak, kinahanglang matuto siya sa dali nga panahon unsaong pagdagan, unsaong pagbarog sa dihang matumba siya. Kay kung dili, makaon siya sa mga predator. So that's the most loving way nga mahimo sa nanay. Pagdisiplina niya para dali siyang mubarog, dali siyang makadagan, aron di siya mahimong panihapon sa mga predators, mga kaigsunan. How many of you have experienced that God is doing that sa atong mga kinabuhi? Wala? I have preached actually this message, the value of hardship. There is value in hardship. Tungkol kay dinhi nato. So when you go home today, tanaw ninyo, i-assess ninyo ning what's going on sa inyong mga kinabuhi nganong doon ay mga disiplina nga niabot. Because I come to realize that ginahimo ni sa Ginoo nato to produce the fruit of righteousness. Aron kita madisiplina. Welcome it. Amen? I-welcome na to ning mga butanga. Pero dito mo adto sa, atong mga bintana o mga maayo din yung pagsulay. Sige, suod mong tanan sa balay. We don't do that. Ayaw, yung taon hagita na. Okay? Kung unsa itugot sa Ginoo, musulod sa imong balay, kay kung asa ganing kabubuton sa Ginoo, na dito ang pagkamaayo sa Dios. Kung asang maabot, praise the Lord. Let's go number 4. Let's go number 4. This is the last. Return with confidence to the race God has laid out for you. Instead of leaving, instead of being discouraged, instead of abandoning God, instead of accusing God, knowing that pain and suffering is good for you, that it produces a harvest of righteousness for you, instead of doing these negative things, go there, run again, serve the Lord again, have the confidence in your heart, nagibutangan ka sa Ginoo og race para makapadayon sa pagdagan para sa iyang kahimayan.
Look at verse 12 and 13. Therefore strengthen your feeble arms and weak knees. Make level paths of your feet, so that the lame may not be disabled, but rather be healed. Hallelujah. Matingala ka, nganong naaning verse 12 o 13, aning kaning Hebrews 12. Kung imong tanaw murag dili siya part. Okay? Kay human nga nag-discuss si Paul, o kung si Paul may nagsulat ni mga kaigsunan, sa disiplina sa Ginoo, makita nimong verse 12 or 13, mura siya random ba? Anong gisulat man ni Paul? Why did he write about tired hands, weak knees, and lame feet? Anong mauna gisulat ni Paul? Actually, kani nga verses mga kaigsunan, gikan ni sa Isaiah 35:34. And this is an encouragement na kung matumba ka, ma-discourage ka, instead of having a negative impact sa imuha mga kaigsunan, you should stand up and run again the race God has set for you. Are you listening? All right. Tanawan ng ingon sa Isaiah 35:34. Strengthen the weak hands, steady the shaking knees, say to the cowardly, be strong, do not fear. Paul is saying to the Hebrews, do not fear. Do not abandon God. Strengthen yourself. Kung imong tanawon mga kaigsunan, by the grace of God, you will be able to strengthen yourself. Kung imong tanawon, it's God's command. You don't need anyone to stand up. You can stand up for yourself. You don't need even encouragement from others. It's your responsibility to stand up. Kung maluya ka, stand up. Kaya balo ka nga, this is good for you that God is, working in your life. Amen? So kung katrabaho ang Ginoo, naibalaan mo na, and this is God's way of not just disciplining you, training you, leading you, directing you, stand up. Lord, mutindog ko balik. Dili ko magpa-apikto ani, dili ko mabiya nimo, dili ko mo abandon nimo. Proverbs 4:26-27. Carefully consider the path for your feet, and all your ways will be established. Don't turn to the right or to the left. Keep your feet away from evil. That's why mga kaigsunan sa beginning sa Hebrews 12, makita nato nga ingon si Paul, gi-encourage niya to run the race with patience, keeping their eyes on Jesus. I think this is the bottom line. Bisa nagaatubang kag daghang mga kalisdanan, keep your eyes on Jesus. Run your race, keep your eyes on Jesus, and you will be able to finish your race. Hallelujah. It's not an excuse to leave the Lord, to abandon the Lord. It's not an excuse, ladies and gentlemen. Your suffering is not an excuse for not running your race. Look at me. I'm smiling at you, right? But I have so many problems. I have so many problems. And they're not just problems, they're big problems. But I still plan to run with the Lord. I still plan to run this race and to continue. Tungod kay ang Dios mag-auban ka nako. Hallelujah. Ayaw tuguti nga ang suffering will slow you down. Amen? Tell the person next to you, do not allow suffering to slow you down. Hallelujah. Yes, ang kinabuhi usahay mga kaigsunan, we find ourselves in the hands of the master carpenter. He's sanding us to take the rough edges of our lives so that He can display us as a masterwork. Aron makita sa mga tao
Mao ni trabaho sa Dios sa atong mga kinabuhi. Kanay hiran na amen. Hey, do not quit. Ina mong tapad, ayaw undang. Do not quit. Keep your eyes on Jesus. Kaya siya mag-auban ka natong tanan, mga kaigsunan. So, kung iya nag-undergo kag discipline karon, do not pull away. Do not abandon the Lord. Continue serving the Lord. That's how you respond to the discipline of God in our lives. Before the potter can display the pot as an artisan work, as a work of the master potter, he has to work on that pot. He has to mold the clay. He has to smoothen the rough edges of the clay. The clay will be subjected to so many work of the potter. The clay will be subjected to the process. And kung kana nga clay magreklamo, kana nga clay masuko sa lihok sa potter sa iyang kinabuhi, dili gid siya mahimong pot nga ikapasigarbo sa potter. Mga kaigsunan, don't make light of the suffering that we are experiencing today. That might be God's way of training you, of redirecting you, of even strengthening you as a believer. Ang ingon sa Ginoo, alang ka nato, padayon lang sa pag-alagad kaniya. Kay ang Diyos, siya ang atong kusog, siya ang atong kaligon. Dili kita niya pasagdan, dili kita niya biyaan. Sa dihang mo padayon kita, mainantuson kita, makita na to ang milagroso nga lihok sa Diyos sa atong mga kinabuhi. Hallelujah. Ginoo, daghang salamat. Kini mga kaigsuunan sa Bethel Community Church, Lord, padayon nga magdagan, Lord, sa lumba nga imong giandam kanila. Taliwala, Lord, sa daghang mga kalisdanan o pagsulay, Ginoo nga ilahang maagian, nga among maagian. Amo kining tan-awon, Ginoo nga imong lihok sa among kinabuhi. Nga nagatudlo ka kanamo, nagagiya ka kanamo, nagahatag ka kanamo sa dalan, nga among agian, O Dios, aron kami mahimong galamiton gyud sa imong himaya. Daghang salamat sa imong pagkabuhaton. Ang akong pagampo, Ginoo, nga sa tanang miagig pagsulay karon, ligo na sila. Dasiga sila, Ginoo. Ngamutan-aw nimo og dili sa mga kalisdanan tungod kay ikaw man gihapon ang naghatag kanila kusog kanamo og kusog, Ginoo, nga mulapos ni anang maong pagsulay og sa tanang butang mahimaya ka, madayeg ka, masimba ka. Daghang salamat, Ginoo. Mga pamilya karon nga naa sa mga kalisdanan, mga pamilya karon nga naa sa mga problema, mag-asawa, Ginoo, nga naa sa problema, Lord, nagampo ko hatagan nimo sila grasya og kusog, Ginoo, nga mo masurpass nila, ilang ma-overcome kanang mga kabug-aton nga ilahang giatubang og mahimo sila, Ginoo, nga ihimplo sa pagkamainantuson. Daghang salamat. Kanimo ang dungog himaya ning buntaga. Salamat sa pagkabuhaton sa ngalan ni Ginoong Kristo Jesus. Ang tanan magayon og dako nga. Amen. Palakpakan nato itong buhi nga Dios.